Sabi doon, ang ginawin natin kanina, Jesus overcome the world. Amen? At ang pangako ng Diyos sa atin, sabi ng 1 John chapter 5, verse 4 to 5, For whatsoever is born of God, overcometh the world. Sabi mo sa tabi mo, napagtagumpayan natin ang mundo. Amen. Napagtagumpayan na natin ang sanlibutan. Amen? Sapagkat tayo ay, sabi daw, for everyone born of God overcomes the world. Sabi mo sa tabi mo, we have the victory. Amen. Tayo ay mananagumpay. Amen. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka nakaraos. Pinagtagumpay ka ng Lord. Amen? Di ba? Meron ka sabihin, nakaraos din. Hindi, mga kapatid. Sa buhay natin, lagi tayong pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen? This is the victory that has overcome the world, even our faith. Amen? And verse 5, sabi ron, for whatever, nasa na? Verse 5. Verse 5, sabi dito, ay, yan. Who is he who overcomes the world? Sino ang nag-overcome sa world, mga kapatid? But he who believes that Jesus is. Lahat ba naniniwala rito na si Jesus ay anak ng Diyos? Na siya ay tunay na anak ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is the Son of God. And that's why we have the victory in the name of Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, in the name of Jesus. Amen? Alam niyo ba, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay lalaya? Amen? Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi nga ng sa sino ng langit ay walang ibang pangalan na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen? And whoever call upon the name of the Lord will be saved. Amen? At ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, walang iba ang Panginoong Hesus ay maliligtas. Sabi mo sa tabi mo, Jesus is our God. Jesus is our Lord. And Jesus is our Savior. Amen. Parang nagkakabulbul kayo. Amen. Glory to God. So, basahin po natin ang ating topic, Romans chapter 7, verse 21 to 25. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Romans 7, 21 to 25. Yan. Siguro, Tagalog na lang. Sige, sa Tagalog na lang lahat. Tapos, continuous. Yun. Ayun, mga kapatid. Sige, basahin po natin, mga kapatid. Sabi sabay, kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Datapwat, nakikita ko ang aking bangutusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kutusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Lord, sa iyo po, Panginoon, lahat ng kapurihan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, tulad ng aming inawit, Panginoon, na pagtagumpayan namin ang lahat ng bagay sapagat, Panginoon, ikay nasa amin, O God. Lord, sa oras to, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupuri, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy po kami itinutuon ang aming buhay sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming focus, Panginoon, O God. You are the center of our focus, Panginoon, this time, Panginoon, O God. Sa iyo lamang nakatuon ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Hayaan mo, Lord God, maging malaya ka, Panginoon. At Panginoon, minsan pa, O God, alisin mo, Lord God, anumang bahid ng kasalanan sa aming mga puso, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Lord, iwaksi mo, Panginoon, anumang karumihan sa pangalan ni Jesus, O God. At ayaw mo, Panginoon, magkaroon kami ng kalayaang makalapit sa iyo, Panginoon. Upang, Lord God, matamu namin, O God, at makita namin at matanggap namin ang nais mong ipabatid sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, mahina kami, Panginoon.
Ngunit Lord, sapat ang iyong biyaya upang Panginoon mapagtungbayan namin ang bawat kahinaan. At Lord God, naniniwala kami Lord God, ikaw Lord ay hindi nagpapabaya sa aming mga buhay Lord. Ihanda mo Panginoon ang puso ng bawat isa, maging yung lingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung salita lamang, siyang mamutawi sa aking bibig at mangyari lamang, Panginoon, ang kapahayagan ng salita mo ay mangusap sa puso ng bawat sa Panginoon. And Lord God, right now, we rebuke the work of thy enemy in the name of Jesus, so God. Get out in this place, so God. In the name of Jesus, so God. Hallelujah. Ano man ang Espiritu, Panginoon, ng walang kapananampalatayan sa iyong salita, ano man ang katigasan ng puso at isipan, Panginoon, ito ay wasakin mo sa pangalan ng Jesus, O God. Ano man ang panlalambot, panghihina, haya mo, Panginoon, O God, kalakasan mo ang aming matanggap, Panginoon. Kaunawaan mo, Panginoon, O God. At Lord God, bigyan mo kami, Panginoon, karunungan ng gagaling sa iyo. Lord, Holy Spirit, O Holy Spirit, O God. Lord, ilid mo kami sa katotohanan, Panginoon, ng iyong salita. Ilid mo kami, Panginoon, sa nais mo, Lord, sa buhay namin, O God. Lord, kaya po, Lord God, kami po ay nagpapasalamat at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Lahat po tayo pumalakpak sa Diyos sa buhay. Yung palakpak na para sa Diyos. Glory to God. Amen. Nabuhayan ba tayo, mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, buhay ka pa ba? Amen. Amen. Maganda yung buhay na buhay tayo. Amen. So, ang topic natin, mga kapatid, ay the war within. Amen? Alam niyo, sa buhay natin, mga kapatid, meron tayong tawag na yung paglalaban sa ating kaisipan, mga bagay na minsan gusto mong gumawa ng mabuti, pero gumagawa ka ng masama. Lalo nang wala tayo sa Panginoon. Di ba may isang awitin, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba, ganun, yung di mga kasabihan noon. Amen? Pag sinabi mong oo, hindi naman pala. Pag sinabi mong hindi, magiging oo. Amen? At sa buhay natin, mga kapatid, sabi nga dyan, sabi sa verse 21, sabi ni Pablo, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Totoo ba yun, mga kapatid? Sapagkat pag gumagawa ka ng mabuti, kalaban mo ang kasamaan. Amen? Pag gumawa ka naman ng kasamaan, kalaban mo naman ang kabutihan. Sabi mo sa tayo mo, nasan tayo? Sang side tayo, mga kapatid. And lahat naman ng bagay, mga kapatid, ay laging positive, negative. Kung may north, may south. Amen? Laging attraction ng bagay, bawat bagay sa buhay. Pag yung nag-review ko ng fundamentals of atom. Fundamentals of atom, molecules, no? Di ba? May positive, negative. Sabi ko, talagang lahat nag-a-attract pag positive, negative. Pero pag parehas positive, nagre-repel. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, napakahalaga na pag gumawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng mabuti para sa Panginoon. Amen? Pero expect it, mga kapatid, habang gumagawa ng kabutihan para sa Panginoon, ang kasamaan ay umahabol sa atin. Amen? Kaya pag nagbagong buhay ka, nakakilala ka sa Panginoon, nagbabagong buhay ka na, sinusundan ka, tinutok sa kulit. Oh, lumapit ka. Yung ginagano'n ka lagi ng dati mong gawain. Amen? Malinaw po yan sapagkat sabi sa verse 5, bakit ito sinabi sa verse 21? Sa Romans 7:5. Sinabi sa verse 5 na, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao. Sabi mo sa tabi mo, likas na pagkatao. Ang tao ay likas. Amen? Sapagkat gumagamit ng likas papaya? Hindi. May likas na pagkatao talaga tayo, mga kapatid. Ano ba itong likas na pagkatao? Sabi dito, ang ating makasalanang pita na napukol ng kautusan ang nagkudyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na nagbubunga ng kamatayan. Amen? Ang paggawa ng likas na pagkatao, ang bunga ng likas na pagkatao, mga kapatid, ay kamatayan. Amen? Ano ba yung simple nature of man, mga kapatid? Sinful nature of man. Nang tayo ay nagkasala, mga kapatid, although, sabi ng Genesis 1:27, we are created in God's own image. Amen? Sabi ng Lord, likhain natin ang tao, nakawangis natin. Ano yung kawangis ng Diyos, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, kawangis ka ng Diyos. Amen? Kawangis tayo ng Diyos. Meron siyang mata. May mata rin tayo. Amen? Bagamat hindi literal na mata, sapagat ang Diyos ay nakikita niyang lahat. Amen? Nakikita niya ang Lord ay, ang Diyos ay omnipresent kahit saan, di ba? Omniscient, omnipotent, makapangyarihan, almighty.
Amen? Sabi mo sa katabi mo, Almighty. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Omnipresent, omniscience, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala kang malilihim sa Lord. Ang simple nature of man ay nagli-lead sa isang tao na maging rebellious. Which is, ito naman talaga yung kasalanan ng tao. Nag-rebel tayo against God. Amen? Nagkaroon tayo ng rebellious. Nag-rebel tayo sa Lord. Tayo ay nagkasala, nag-rebel tayo sa Kanya. Amen? At tunay nga, mga kapatid, dahil sa rebellion na yan, mga kapatid, sabi nga ng Psalms 51.5 ba to? Psalms 51.5, na mula pa lamang sa sinapupunan ng ating ina. Amen? Nasa tiyan pa lang tayo, ng baby pa tayo, ay minana natin ang kasalanan. Romans 5.12, dahil sa isang tao nagkasala, sa isang sumuway, nagkasala ang tao. Amen? At basahin natin, Romans 5.12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Amen? At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Amen? Nakita niyo mga kapatid, dahil sa isang tao, ano yung pumasok? Kasalanan. And then na-transfer sa sanlibutan. At ang kasalanang na-transfer sa sanlibutan, mga kapatid, nagdulot ng kamatayan. Amen? At Romans 6.23, anong sabi? Ang kabayaran ng kamatayan ay ng kasalanan ay kaya nang tayo nagkasala, mga kapatid, namatay ang ating espiritu. Dati noon, naririnig natin direct ang voice of God. Kaya pag tinawag ng Lord, Adan, madali niyang marinig. Pero nang tayo nagkasala, pumasok ang kasalanan, nalaman natin ang tama at mali, ang Lord ay nag-depart sa atin. Amen? Sinong nagnanais lumapit sa Panginoon? Amen. Glory to God. At sinabi rin, mga kapatid, na dahil nagkasala ang tao, mga kapatid, through sins and trespasses, mga kapatid, tayo ay namatay. Amen? At sabi ng Romans 8:7-8, naging kalaban tayo ng Diyos. Na nagkasala tayo. Amen? Sige, basahin natin. Romans 8:7-8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay, ano na po mga kapatid? Pakipaggalit laban sa Diyos. Di ko kaya magalit laban sa Diyos. Mananalo ko kaya? Amen? Sapagkat hindi napapasaklaw sa kutusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Sa verse 8. So, ang nangasalaman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya nga kapag umiral ang ating makalamang mundo, makalamang pita, mga kapatid, hindi ito nakakalugod sa Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Panginoon. Sabi ng Romans 7 verse 6, ngunit ngayoy, patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya't naglilingkod na tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tungtuning nasusulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Basahin natin dito. Datapat ngayon, tayo'y nangaligtas. Sinong gustong maligtas at sino ang ligtas na rito? Ang kaligtasan ay gift ng Lord. Through grace. Sabi mo sa katabi mo, biyaya. Ano ba yung isdang ka-word nyo? Biyaya. Biyaya isang regalo, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin. Unmerited favor. Sino hindi tinag-CAT? Sino yung CAT? Oh, mukhang panahon pa namin to. Alam mo yung dadaan yung CEO nyo? Audit officer? Merit 1. Padamihan tayo ng merit, di ba? Pero tayo, mga kapatid, ginawa natin yon para mag-gain natin yung merit. Pero sa Lord, ang kaligtasan, ibinigay niya unmerited favor. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? At by the grace of God, we have been saved. Amen? Through faith by Jesus Christ. Amen? So no one can boast. Amen? Walang pwedeng magmalaki sapagkat regalo lang to ng Diyos.
Kaya walang maliligtas sa pamamagitan lamang ng mabuting gawa. Ang kailangan natin, itanggapin natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen? Kaya ang sabi rito, datapat ngayon tayo nangaligtas sa kutusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin, ano pat, nagsisilingkod na tayo sa panibagong espiritu. Sabi mo sa atin mo, maglilingkod na tayo sa Lord. Amen? Sinong gustong maglingkod sa Lord? Malalaman nyo yan kung ano ibig sabihin ng paglilingkod. Pag ginagawa nyo. Amen? Pag ginagawa natin, naglilingkod tayo, doon yung madidiscover, ganito pala ang maglingkod sa Lord. Amen? Sapagkat noon, sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang natural person tayo, mga kapatid, hindi natin tinatanggap ang bagay na espiritu sa buhay natin. Noon, nang wala tayo sa Panginoon, sabi rito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay sa espiritu ng Diyos. Sino rito yung na-born again? Sino yung dating hindi ka pa born again? Hindi ko sinasabing relihiyon. Ibig sabihin, yung hindi ka pa tunay nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Yung hindi ka pa talaga totoong kumikilala sa Panginoon. Ano ang buhay mo noon? Makamundo, makalaman. Alala ko yung tatay-nanay ko noon, pinagtatawan nila yung mga born again noon. Ayun naman yung mga buwang again. Buwang again. Yung kay Kuya Jonard, sabi niya, eto na naman yung mga Superman. Tapos pag hindi lumipad, iiyak. Pag hindi nakalipad, iiyak. Kasi pag praise and worship, maawit tayo. Amen? Maawit tayo. Taas kamay. Pumapalakpak. Tuwang-tuwa. Masayang-masaya. Sino nagagalak habang sa pagpupuri pa lamang? Baka naman pag nagpupuri, ako'y magpupuri. Lalo noon, mga kapatid, dito meron tayong 5-string bass guitar tsaka 6-strings guitars. Noon, 10 strings. Ano gusto nyo? 10 strings, 6 strings. Alam nyo yung 10 strings? Instrument, di ba nakakita? Ito. Kanya noon, mga kapatid, ang kanta lang, ako'y magpupuri sa Panginoon. Alive, alive, alive forever. Ano naman mga alive? Kumbaga, pinagtatawanan, hinahamak tayo noon sapagkat yung mga bagay na yon ay hindi ayon sa Espiritu. Ayon natin tanggapin. Another thing, masyado tayo yung na-attach sa kung paano tayo sinilang. Ano yung kasabihan natin? Dito na ako sinilang. Dito na rin ako mamamatay. Pag pinuno mo na sa loob. Ibig sabihin, talagang ayaw natin tumanggap ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi tinatanggap ng natural. Sabi dito, hindi tumatanggap ng mga bagay na ang taong, yung natural na tao. Amen? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan. Yun, mga kapatid. Ang tingin natin, pag naglingkod ka sa Lord, kalugihan. Pero pag naglingkod ka sa Lord, sino nakakaranas ng pagpapala? Amen? Ang masasabi ko sa Panginoon, salamat, salamat Lord. Simula na naglingkod ako sa iyo, Panginoon, ay hindi siya nagkulang. Amen? Lagi ko ito sasabihin, mga kapatid. From pagiging hardinero, kasama ko lang ang tatay ko noon. Pinagpala kami ng Panginoon. Amen? Siguro yung mga pagsubok na yon, at hindi naman siguro, talagang plinano ng Lord yun. Diyan ka muna. Diyan muna kayo. Sabi mo sa akin mo, magtiis-tiis tayo. Amen? Amen? Kaya nga sabi rito, mga kapatid, sabi rito, it is through Christ that we are born again. Sabi mo sa atin mo, kailangan mo born again. Amen? Yung pagiging born again, mga kapatid, hindi yung sumali ka sa born again Christian Church, ha? Hindi yung pagiging born again, mga kapatid. Kailangan makakilala ka sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? At sabi ng 1 John 3:9, John 3:6 muna, na tayo ay, sabi nga, John 3:6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Sabi diyan, tayo, pinanganak tayo sa laman. Mula pagkasilang, hanggang lumaki, ano yung ating mga nakalakihan, mga bagay sa buhay, which is makalamang bagay. Pero nakakilala ka sa Panginoon, Espiritu ng Panginoon ang nais tanggapin natin. Amen? Sa pamamagitan ng salita. And another thing, mga kapatid, sabi rin ng 2 Timothy
2 Corinthians 5:17, na lahat na nakikristo ay isang bago na nilalang. Amen? Sabi mo sa atin mo, wala na yung dati. Amen? Wala na yung dati. Kasi kung talaga nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, tuturuan tayo ng Panginoon. Hindi naman perfect kaagad yan, mga kapatid. Hindi naman talaga instant yan. Sometimes, yung nabanggit kanina ni Pastor Ariel, yung thorn in the flesh. Sadya talagang sa buhay natin, may iniwan ng Lord na kahinaan. Kaya sabi mo sa kanila, huwag kang titingin sa tao. Lahat ng tao may kahinaan. Kahit ang pastor, mga kapatid, kahinaan. May kahinaan. Maging ako, mga kapatid, madami akong kahinaan. Amen? Si Pablo nga meron siyang thorn in the flesh. Amen? Naiwan sa kanya yun. Upang sabi nga ni pastor kanina, upang sa ganun, matuto tayong magtiwala sa kanya. Amen? Upang kung makita natin ang bawat sa may kahinaan, ipanalangin natin siya, tulungan natin siya. Amen? Glory to God. At sabi rin mga kapatid ng 1 John 3:9, ito nga, 1 John 3:9, na kung tayo talaga ipinanganak, hindi na tayo sa tinatawag na makalamang tao, sabi dito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang bini ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Iba yung translation. Sabi dito sa akin. Sa English na kaya? Ngayon ako mag-i-English, mga kapatid. Kasi maganda yung sa English Sabi dito, no one is born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Amen? Sino na born again? Amen. Hindi natin pinapractice ang pagkakasala. Amen? Ang ganda ng topic last Friday Yung topic last Friday, yung natutunan ko. Kung ano yung bagay na meron ka, nagawa ng kaaway sa buhay mo, doon ka niya atakihin. Amen? Kung ikaw ay, sabi nga, magagalitin, kung ikaw daw ay matampuhin, ano mo binabanggit? Marami, pastor. Matampuhin, magagalitin, masyado kang nega, masyado kang mapag-isip ng masama, masyado tayong mapagduda, masyado tayong nega, lagi tayong napanghinaan loob. Doon ka hahabulin ng kaaway. Amen? Kaya, pag wala pa sa atin yan, hindi pa nabibitawan sa Lord, ay yung tinatawag na parang ano mo tawag doon? Posporo na nag-i-ignite sa atin. Kaya nabubuhay ulit yung dati natin pagkatao, mga kapatid. And then, sasabihin natin, Lord, gusto ko na magawa ng mabuti, ba't nagawa ko yun? Amen? How many times sa buhay natin na gumawa tayong isang bagay at the end, ba't ko nasabi yun? Ba't ko nagawa yun? Nangyayari ba yun, mga kapatid? Amen? Nangyayari? Amen. Talaga? Unintentional pala pero nasabi mo na Amen? Unintentional pero ginawa mo na. Amen? Ito kasi yung mga bagay na hindi pa natin nabibitawan sa Panginoon. And glory to God. Maganda ang pagtuturo ng Lord sa buhay natin. Amen? At nasabi rin, mga kapatid, ng John 4, nalalaman natin na pag we are born of God, mga kapatid, ay nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng John 14:17, kapag nasa iyo na ang Panginoon, the Spirit of God ay magdudwell sa atin. Amen? And verse 27, siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay about sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Basahin natin. Sa mga tuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Bakit hindi matanggap ng sanlibutan? Kasi nananaig ang laman. Amen? At hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Sino nakatanggap ng salita ng Panginoon? Noon, hindi natin tinatanggap yan. Pero kung ngayon, tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, ang Panginoon sa puso mo, mga kapatid, sabi mo sa tatay mo, siya'y nananahan sa iyo. Amen? Parang hindi kumbinsido Nananahan ba sa atin ng Panginoon? Amen. Amen. At sabi rin mga kapatid na John 16:13, siya ang mag-guide sa atin. Kaya nga pag talagang
hindi na nanaig ang ating mga sarili, ang Espiritu ng Panginoon pala, siya ang mag-guide sa atin. Amen? Amen? Sabi yan, gayon man kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig at mga ito ay kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay ng sisadating. Kaya mga kapatid, napakahalaga mga kapatid na tayo nananalangin sa Panginoon. Tayo ay lumalapit lagi sa Panginoon. At naniniwala ako mga kapatid, kung ang ating paglapit sa Panginoon, ang ating Espiritu ay patuloy, ito ay nagliliyab. Amen? Ito ay nag-aalab. Sabi mo sa tabi mo, nag-aalab ka pa ba sa Panginoon? Ano ba yung nagpapatanggal ng alab sa Panginoon mga kapatid? Pag nagkasala ka sa Lord. Amen? Sabi nga ng Exodus 20:20 ba? Na talagang sadyang tinetest tayo ng Lord. Amen? Nang sa ganon, hindi tayo magkasala. Tama ba, Exodus 20:20? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo. Sabi mo sa tabi mo, susubukin tayo ng Lord. Kaya normal lang yung pagsubok, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa tabi mo, normal lang ang trials. Pag ayaw mo ng trials, mga kapatid, ay hindi ka tao. Amen? Upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. Amen? Ito naman ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, na to avoid sin. Sabi mo sa tabi mo, avoid sin. Amen? Na hindi na manaig ang ating sarili, ang ating mga laman. Amen? Sapagkat we are born of God. Amen? Kaya nga nabanggit natin kanina, sa 1 John chapter 5, 4-5, na kung sino man ang ipinanganak na galing sa Panginoon o born of God, ay na-overcome na natin ang sanlibutan. Amen? Amen? Okay, sa Romans 7:22, ito na yung gusto kong... Sa Romans 7:22. Sabi rito, sa kaibuturan na aking puso, ako'y nalulugod sa kutusan ng Diyos. Amen? Sapagkat ako'y nagagalak sa kutusan ng Diyos sa pagkataong loob. Sa ibang version, sa kaibuturan ng aking puso. Sino meron dito tinatawag na kaibuturan ng ating puso? Naniniwala ba tayo na ang Lord nangungusap sa puso? At alam niyo ba, sabi ko nga noon, nabanggit ko, na ang puso ay parang freezer yan. Alam niyo ba yung freezer? Hindi niyo alam ata yung freezer, frigidaire. Fridge air. Frigidaire. Parang unang panahon pa talaga yung term, frigidaire, no? Kasi bata pa ako, yun yung term, frigidaire daw, ayaw nila ng freezer. So ano nyo ba yung puso natin parang frigidaire? Ano man yung ilagay mo dyan, it will store. Amen? Mag-i-store yan dyan. Kung ang tinatanggap mo sa buhay mo ay kasalanan, papasok yan dito. Mag-i-store yan. Amen? Kung ano yung tinanggap mo na salita galing sa labas, nilagay mo dito, hanggat hindi mo tinatanggal yan dyan, at ikaw lang din ang gagamitin ng Lord para tanggalin niya, tutulungan ka ng Panginoon para tanggalin niya sa puso mo. Nandyan lang yan kung hindi mo gagawin. Amen? Kaya maraming tao, mga kapatid, makikita mo kanyang puso in outward appearance. Amen? Nakasimangot. Amen? Nawala yung picture na matching eh. Sa church, minsan umatin ako. Pagpasok ko, may mga TV rin naman. Hindi pala TV, yung LCD. Kaso nakita ko, mukha ng matching. Ako ganun, no? Ang sabi, bawal na nakasimangot dito. Kaya pala, yung sabi mo, bawal na nakasimangot dito. Amen? Kasi yung pagpasok ka lang ng pinto, nakasimangot na eh. Kapatid, may dala-dalang espiritu. Amen? Kaya nga nananalangin tayo kanina, winawaksin natin ano may masamang espiritu na yan. Amen? At we believe, mga kapatid, sa kabutaran ng ating puso, tayo nagagalak sa salita ng Panginoon. Amen? Sino po nai-encourage dito once narinig mo salita ng Panginoon? Amen? Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 2, 3-4? 2-3? We are the living epistle. Tayo ay buhay na salita ng Diyos. Alam niyo yung walking calculator, mga kapatid? Sino nakamit ng tamang walking calculator? Yung walking calculator, alam yung mathematics, no? Amen? O sa mga musician naman, walking chords. Walking chords, kahit wala mga sulat-sulat, alam tumugtog. Amen? Tayo naman, mga kapatid, mga Kristiyano, we are the walking Bible. Amen? Tayo yung lumalakad ng Biblia.
Wala ka na Biblia, mga kapatid. Naglalakad na Biblia, ganyan, no? Why? Tayo yung living testimony ng Panginoon. Amen? So, sabi rito, basahin natin sa Romans 7, verse 12 to 14. Sabi rito, gusto ko lang i-emphasize na ang sabi ng Panginoon sa Romans 7, 12 to 14, na ang kasulatan ay banal at ang bawat utos ay banal, mabuti at matuwid. Ayan, sabi rito, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang salita ng Lord ay nagtuturo sa atin ng kabutihan, ng katuwiran, ng kabanalan. Amen? Verse 13, ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, wag namang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan. Sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay naging lalong sala. Ang gusto ko i-point dito, mga kapatid, nung wala ka pa sa Panginoon, nung wala pa tayo sa Panginoon, yung bawal ay normal sa atin. Amen? O, parang walang umaamin na. Dati, nagmumura tayo, puto kutsinta. Puto kutsinta yan. Ganyan yung mga salita, di ba? Meron ako nakasama, yung tabas ng kanyang dila ay puro mura. Mura, sasabihin niya, tapos mura sa ending. Pag nagsalita niya, mura, sasabihin niya, mura sa ending. Mga kapatid, halos, pag nakakasama ka ng ganong tao, araw-araw mo nakakasama, ay hindi ko alam kung anong pakaramdam eh. Hindi ko ma-express eh. Parang nakaka-down ng spirit. Amen? Kaya nga, sabi nga, surround yourself. Paligiran mo yung sarili mo ng mga taong nagmamahal sa Lord. Amen? Amen? Sikapin natin sumama sa mga taong nagmamahal sa Lord para sila na lang manghawa sa atin. Amen? Huwag kang gaano makikisama sa mga bad company. Malinaw yan, mga kapatid. A bad company corrupts good character. 1 Corinthians 15:33 yan, mga kapatid. The more natin kasama yung tao, mga kapatid, ay nakakahawa yan. Kaya nga sabi ng Lord, maging victors tayo, hindi victim. Amen? Amen? So, sabi sa, yung kanina, Romans 7 hanggang 14. Sapagkat nalalaman natin ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So, pinaliwanag ko lang kanina, mga kapatid, na sa pangitan ng salita ng Diyos, namulat tayo sa kasalanan. Amen? Paano tayo namulat? Nalaman natin yung katotohanan. Actually, napakadaming utos ng Lord, hindi lang siya 10. Pag binasa niyo yung Exodus chapter 20, na haba pala. Hindi pala 10 yun. Hindi lang 10. Minensyon lang talaga yung 10. Pero di ba, ang utos ng Panginoon napunta sa dalawa? Matthew 22:36-40. Ano yun, mga kapatid? Yung kanina binabanggit, 10 utos, pero na-summarize lang yung sa dalawa. Ang sabi ng Matthew 22:36-40, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Amen? Buong lakas, buong kaluluwa, buong lahat ng kabuuan natin. Mahalin natin ang Panginoon. At ang pangalawang bagay ay, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Gaya ng iyong sarili. Amen? Walang ibang paraan mapaglilingkuran natin ng Diyos through His people. Amen? Maraming sasabihin, naglilingkod ako sa Lord. Pero hindi mo pinaglilingkuran na yung kapatid. Kaya nga ito yung church mga kapatid. Dito natin matutunan paano maglingkod sa Lord. Amen? So sabi rito, mga kapatid, Paul emphasized yung Law of Moses is not ordinary book. Mga kapatid, hindi ito ordinary book. Hindi ito No Limit Tangere. No Limit Tangere, written, kailan ba? Sabihin natin 100 years ago. Pero hindi na siya sikat. Amen? Yung Pastor Rick Warren, ano ba yun? Purpose-driven life. Sinabi doon, the number 1, best-selling book in the world. Sabi niya gano'n. Nasa na ngayon? Kasi pag tao ang gumawa ng aklat, nagpe-paid yan. Pero ito, ginawa to ng Lord. Amen? Ang Lord na naggawa nito, gumamit lang siya ng tao. Amen? Sapagkat ang salita dito ay galing sa Diyos at gumamit siya ng tao. Amen? Kaya nga, no wonder why yung mga lumalabas na mga paniniwala ngayon, gumagawa ng mga aklat. Example, tulad ng bansang to, mga kapatid, di ba? Alam natin yung kanilang banal na aklat. Sa kanila, amen? Ano yon? Quran.
Kaya nga, maganda umatin kayo ng ating eschatology. Yung ating eschatology ay nagtuturo patungkol sa Muslim. Paano sila nag-evolve? Paano nagmula yan? Ang unang paniniwala nila na si Muhammad ay nakakita ng anghel. Si Angel Gabriel daw yon. Kung sabihin ko rin, ako rin, nakakita ka ng anghel. Kasama si Gabriela pa. Di ba? Angel Locsin. Nakakita ng anghel. And then sinulat niya daw yung aklat for 23 years. Ang tagal naman. Sipin mo, 20 years, nagsulat ka lang. Tapos ang sinulat lang naman mas marami mong laman to. Amen? How come na nangyari yung mga bagay na yun? Kung talagang si Prophet Muhammad ay nakilala niya talaga ang anghel na galing ng Diyos, nasa ng manifestation. Naniniwala ba kayo si Jesus, bago siya isilang, may manifestation? Amen? From the prophecy pa lamang, Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Anong tawag sa kanya? Mighty God, Prince of Peace, Counselor, Wonderful God. Amen? Lahat sinabi kung ano siya. Everlasting Father and the Prince of Peace. Manifestation. Pagsilang niya, may anghel nung dumating si Gabriel. At ang pagsilang ng Panginoong Yesus, mga kapatid, ay kabanalan. Amen? Bakit kabanalan, mga kapatid? Siya ay sinilang ng Birhen. Amen? Kaya naniniwala tayo si Jesus ay totoong propeta at galing sa langit. Amen? Minsan natanong ako kahit mga trabaho kong Muslim, ang pananaw talaga nila, si Jesus at si Muhammad ay parehas lang. Pantay lang daw sila. Sabi nila. Pero sa atin, mga kapatid, never na mangyayari yun. Amen? Ang huling propeta, dakilang propeta ng mga propeta, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Hindi lang siya propeta, kundi tagapagligtas. Amen? Kaya we encourage you, mga kapatid, umatin kayo ng leadership training. Amen? Yung eschatology, pag-aaralan natin yan kung ano yung Muslim. Amen? Hindi lang yan. Maraming reliyon. Pag sinabing eschatology, pag-aaral sa mga hidwaang pananampalataya, Pastor. Pag sinabing hidwaang pananampalataya, kagaya ng Buddhism, kagaya ng, ano ba? Hinduism, Jehovah, Iglesia. Same with Iglesia, mga kapatid. Marami rin ako nakasamang Iglesia sa kumpanya. They claim that Felix Manalo is ang ibong mandaraget. Na siya ang huling sugo, pero yung pumalit na anak ay sugo din. At yung panghuli ay sugo ulit. So, walang katapusang sugo ito. Puro sugo. Amen? So, maraming magkiklaim. At hindi lang yan, mga kapatid. Sabi rin naman ng Panginoon yan mag-ingat tayo sapagkat darating ang panahon, maraming gagamit ng pangalan ng Panginoon. Amen? And even the history, kung babasahin niyo yung histories, subject natin, maraming pumatay for the sake of the cross. Amen? Na-search ko sa internet, from the history. Anong relihiyon ang maraming pinatay? Sinagot naman ako ng katabi ko, Roman Catholic siya. Muslim. Muslim, pumapatay lang, Muslim na. Sa history, nabasa ko, Roman Catholicism, maraming pinatay. Natulala siya ha? O siya, basahin mo, yan Sa history, ang daming pinatay. Why? Maraming pinatay for the sake of the cross. Maraming gumamit ng cross. Amen? Maraming gumamit ng pangalan ng Panginoong Yesus sa paggawa ng masama. And that's why narito tayo bilang Kristiyano. Amen? To redeem. Para bawiin yung maling paggamit nila dahil tayo ay buhay na patotoo. Amen? Kaya nga ang aklat ng Panginoong Yesus, ang aklat, ang Biblia, mga kapatid, hindi to ordinary book. Amen? Sabi nga ng 2 Timothy 3:16-17, this is inspired by God. Sabi mo sa atin mo, inspired by God. Amen? Ano ba ang ginagawa ng salita ng Panginoon sa buhay natin? 2 Timothy 3:16-17. Una, sabi yan, useful for teaching o tinatawag na napapakinabangan sa pagtuturo. Kaya nga tayo, mga kapatid, hindi tayo nagtuturo ng out of context or out of the Bible. Kailangan nakapaloob dito. Kasi mga kapatid, kung hindi rin nakapaloob dito, hindi na rin ako tatayo. Amen? Ibig sabihin, gumagawa lang tayo ng kwento-kwento. Pero kailangan, ang tinuturo natin ay galing sa Biblia. Amen? Pag nagbahagi tayo, be sure, nabasa natin sa Biblia at naunawaan natin. Amen? Kaya nga sabi rito, nagagamit sa pagtuturo. At saan pa? Sa pagsansala.
Pagsansala. Rebuke. Ano ba sa Tagalog dito? Ang hirap pala ng ibang Tagalog, kahit Tagalog pala, mahirap unawain. Sabi dito sa version dito, pagpapabulaan sa maling aral. Yon. Alam niyo yung mga bagay na hindi totoo, di ba? Hindi natin natanggap, pinapabulaanan natin. Amen? Hindi natin natanggap kasi maling aral nga eh. Amen? At sabi pa, sa pagsaway. Naalala ko noon sa sabi sa Corinthians 5 ba yun? O Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5, 12 to 13. Nang sabi doon, sabi ni Pablo, sa mga hindi Kristiyano, wala tayong karapatang humatol. Ganyan mga kapatid. Sabi, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 5, 12 to 13. Datapwat, ipinapanghik namin sa inyo, mga kapatid. Hindi dito. Sige, basta hindi ko nakalimutan ko na. Meron nabanggit dun na sa mga hindi Kristiyano, tayo ay walang karapatang humatol sapagkat ang Diyos ang hahatol sa kanila. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, narito tayo upang mag-correct sa bawat isa. Amen? Huwag na nating antayin na Muslim, ibang relihiyon, ang magturo po sa atin ng tama. Amen? Tayo na. Sabi mo sa atin mo, magpaturo tayo sa bawat isa. Amen? Amen? Ano dyan ang salita ng Diyos upang turuan tayo sa katuwiran? Amen? And 17, upang ang tao ng Diyos, sino dito yung man of God? Yung pag hindi naman sinabi man of God, pastor or leader, hindi. Lahat tayo mga kapatid. Lahat ng kumilala sa Panginoong Hesus ay tinatawag na man of God. Ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang taong tunay na anak ng Panginoon na may salita ng Diyos sa kanyang buhay, laging may mabuting gawa. Amen? Walang nega. Amen? Laging positibo. Sabi mo, positibo tayo. Laging positibo. Pag may nakitang mali, hindi maganda, positibo agad sa isip. Amen? Kaya niyang i-turn yung negative into positive lagi. Kasi meron tayong salita ng Panginoon. Hindi ka na pinasahod ng kumpanya. Meron ako nakausap Kristiyano Hindi ko alam na Christian siya. Every time na paigot-igot ako dito, lagi kami namimit Nakausap ko siya. Nagre-reklamo sa buhay talaga. Birang kumpanya to. Parang magmumura na malapit na Pero kinakausap ko lang. Tapos nalaman niya, parang yung pagkausap ko, puro reklamo kasi yung lagi niya napakanega. Pati yung mga bagay hindi ko narinig ko. Nang binahagi ako ng salita ng Diyos at in-invite ko sa church, Brad, may bakante ka ba pag Friday? Meron kaming church just exist. Ay, Christian ka! Bigla siya nagbago yung image niya Parang nahimasmasan siya hindi, kumatin ako. Every Thursday, hindi natin ako, meron ako ibang church. Amen? Ano yung gusto sabihin daw mga kapatid? Nega. Amen? Kaya nga pagiging nega mga kapatid, wala na sa atin yan. Amen? Pero nung inausap ko na mga kapatid, binagyan ko ng salita ng Diyos, naging positibo naman na siya. Amen? Sadyang pagsubok lang yan. After 3 months lang naman Yung iba nga niya, after 8 months Amen? Sa Bible study saan pastor yun? Kina Tatay Benny. Di ba may nagre-reklamo doon? 3 months na kami hindi pinapasahod. Umiikot yung testimony. Papunta na rin sa dulo. Nag-testimony rin isa. 8 months na kami hindi sumasahod. Login-login na yung bakala. Nakapahiya yung 3 months Siguro wala nang pondo yung bakala. 8 months hindi sumasahod mga kapatid. But still, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Hanggat isang tao ay buhay pa, hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya nga ako, actually, hindi ako pabor sa death penalty. Hindi magbabago ang stand ko doon. Although may ibang pastor, may ibang mga matataas sa tao, hindi ako pabor sa death penalty talaga. Pastor, tama. Kasi ang pananaw ko, kahit gano'ng kasama isang tao, pwede pang magbago. Buhay pa siya Amen? Yung napatay niya, patay na yon. Kahit anong gawing roon, patay na yun, wala na siya. Pero hanggat buhay siya, kaya pa siyang baguhin ng Diyos. Amen? Kaya nga, kung po pwede lang punta ako kay Do 35, wala mo ng death penalty. Amen?
Kasi alam niyo mga kapatid, dadaan akong dugo pag nagkaroon ng death penalty sa Pilipinas Nakikita niyo naman, this time, anong oras na? So mga 2 hours pa, may puputulan naman ng ulo sa bata. Kuya Rex, di ba? Every Friday, putulan ng ulo ron. Every Friday yan, siya nakakita Amen? Tinutuldukan na ang buhay ng tao. Amen? Napakahalaga mga kapatid ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? So mga kapatid, napapalayo na ako And the law, ito pa yung mga bagay mga kapatid. Sabi nga, the scriptures defines and reveals sin. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Sabi ng Romans 7:9-11. Basahin natin. Romans 7:9-11. Ang salita ng Diyos ay nagre-reveal ng kasalanan sa buhay natin. Amen? Pag nagbabasa ka ng Biblia, salamin yun Sabihin mo, salamin. Di ba pagharap ka, salamin, salamin, sabihin sa akin kung sino may gandang angkin. Alam ko yun Snow White tayo na. Salamin, salamin. Pero mga kapatid, ang salamin ay reflect sa buhay natin ang magandang salita ng Diyos. Amen? At ang isa, ano ba yun, Romans 7:9? Na ang isang panahon ako'y nabubuhay ng walang kautusan. Dati nabuhay tayo ng walang Biblia. Hindi naman, nag-i-exist na siya. Ibig sabihin, wala tayong pake dyan. Bahala kayo, magbasa kayo dyan. Wala tayong pakialam sa Biblia. Wala tayong pakialam sa salita ng Diyos. Basta tayo may relihiyon, papasok ka. Mag-aabang ka ng chicks. Yun, yung maganda, di pa tayo doon, di pa tayo. Okay na. Ayun, obserbahan ko, bata pa ako. Ano to, ba't ang dami nito? Amen? Mag-aabang ng holding hands pala. Amin. Pero sabi naman ako tayo, sumasala. This is what I observe. Amen? At minsan na rin ako natangi sa ganun. Amen? Ayun yung kamunduhan natin. Wala tayong pakialam sa dati ng mundo. Kahit nagnanakaw na tayo, ayaw pa nating aminin. Amen? Hindi. Piso lang naman Ano mo pinagkaiba ng piso sa 1 billion? Amen? Hindi. Kahit hindi naman ako sumasagot pero minumura muna. Amen? Dati sa mga magulang natin, sino dito yung nagkaroon ka ng kasalanan sa iyong magulang? Siyempre naman, lahat tayo. Amen? Pero, tinan niyo mga kapatid, ang buti ng Panginoon. Sabi nga, love covers a multitude of sin. Amen? Lalo na siguro ang Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga, sabi rito, dati noon, nabuhay tayo ng walang Biblia, hindi tayo nakinig kung kanin-kanino, naging malaya tayo sa gusto nating gawin. Kahit nangangaliwa na tayo sa ating asawa. Mag-chat-chat. May lumabas na isang message. Hi. 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 Hello. Sa simpleng hello, mga kapatid, nandun na yung tukso. Amen? Kaya nga nabanggit kanina Tinan niyo yung utos ng Lord, yung tent, ginawa niya lang 2. Yung bagay na mahirap gawin noon, ginagawa na lang kasi yung kautusan for the sake na mapulpil lang. Pero wala na sa heart. Matthew 15:8 ba yun, Pastor? Na they worship me. Matthew 15:8 na tumatawag sila sa akin sa kanilang mga labi, nagpupuri. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ito yun, sila, mga Israelita. Yung religion nila, Judaism. That time. Worship sila ng worship. Samba ng samba sa Lord. Kaya natin noon, mga kapatid, nang wala pang Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Sige, simba tayo ng simba, pero ang ating puso, wala sa Panginoon. Is that true? Amen. Yung simba ka lang. 1.5 hour, uwian na. Jollibee, mamayang gabi. Rock and roll, yeah! Andun sa bar. Amen? Andun sa makamundong party. Kaya nga mga kapatid, kung ang relihiyon ay nagliligtas at nagbabago ng buhay ng tao, bakit maraming pumapatay ng re-rape, nagiging addict? Hindi relihiyon kasi ang sagot. Last time, nasa company ako sa Optodev pa noon. Nag-training kami for moral recovery. Wow! Moral recovery, sabi nila. Ano kaya ito magtitrain sa amin? Ano kaya ito? Siguro, bigating tao to. Moral recovery daw Inhaboy kami ng hapon. Ang daming tinuro. Alam niyo kung saan natapos? Kasi kung bakit nagkaroon ng moral recovery sa kumpanya namin?
Yung mga mag-asawa nagpapalitan. Exchange gift. It's reality. Tapos meron kaming bigas. Lalagyan mo sa locker, pagbukas mo, wala na yung bigas, sinasaing na eh. Yung nakawan, grabe. Ang tindi ng nakawan. Yung kabunduhan, napakatindi. Habang nagtatrabaho, nagsusugal. Sa kayo nakakita nun. Nagtatrabaho, nagbabarahan. Talagang yung kasalanan, even pumasok doon. Ang sabi ng kumpanya, magkaroon tayo ng moral recovery program. So, ang dami nilang training, ganyan-ganyan. Kumatindi naman ako kasi required eh. Pero alam nyo mga kapatid, alis mabagot-bagot ako eh. Inatakot-takot na ako eh. And then after nun, around 4 p.m. Siyempre, malapit na matapos. Okay na dugo. Alam nyo kung saan natapos yung topic? About relationship to God. Amen? Kung talagang may relasyon ka sa Diyos, ba't mo nanakawan ang kapwa mo? Kung talagang may relasyon ka sa Diyos, bakit ka magnanasa sa asawa ng iba? Tingnan nyo, doon din para matatapos. Sabi ko, dapat pastor na lang tinawag natin. Amen? Kung moral recovery kasi mga kapatid, pag sa internal, hindi sapat ang salita ng tao. Ang kailangan ay salita ng Diyos. Amen? Ito ang sapat. Amen? Kaya nga ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay magtuturo sa atin to reveal sin. Kaya sabi mo sa atin, humanda ka. Handa na ba tayo, mga kapatid? Pag napag-usapan ng Biblia, mga kapatid, i-expose ka. Handa ka na ma-expose? Mga kapatid, sino bang hindi may expose? Even ako, na-expose din ako eh. Sabi nga, ang Word of God, nire-reveal niya ang karakter ng isang tao. Sinong gustong ma-reveal ang tunay niyang karakter? Sabi mo sa tayo mo, karakter. Diba? Sabi ng Romans 3:3-5, through tribulation, nagkakaroon tayo ng patience. And through patience, nagkakaroon tayo ng karakter. Amen? Yung tribulation, inalaw ng Lord. Yung patience, bunga ng banal na spirito. And then yung character na build sa buhay natin. Romans 3:3-5. Romans 5. Romans 5:3-5. Romans 5:3-5. Sige, basahin natin mga kapatid. At hindi lamang gayon, kung di naman nagagalak tayo sa ating kapighatian. Sino nagagalak kapag may pagsubok? Hindi ka nagagalak dahil wala lang, trip mo lang. Hindi ka nagagalak nagagalak tayo kundi alam natin na ang pagsubok nito, sabi ng 1 Corinthians 10:13, ay makakayanan natin. Amen? Makakayanan natin dahil inalot ng Lord sa buhay natin. Kaya tayo nagagalak sa bawat pagsubok. Sapagkat sa bawat pagsubok, tribulation, kapagitaan, ay nalalaman natin na gumagawa ng katyagaan. Sabi mo sa tayo mo, katyagaan. Patience. Sino yung tinapos yung kontrata dito? Ay, naisip na ng kontrata. Kuya Jonard. Sino yung tinapos yung kontrata? Di ba nagtyaga tayo tapusin yung kontrata? Hindi pa tapos yung kontrata mo, nakaabang na yung bagong kontrata sa pilitan. Amen? Nagtyaga tayo. Di ba? May katyagaan. At sa bawat pagtsatyaga, sabi rito ay pagpapatunay. Sabi nga, perseverance, character, and character, hope. Amen? Alam niyo yung taong na-build na yung character, hindi nawawala ng pag-asa yan. Amen? Kaya tinan mo yung taong build ng character sa Panginoon, lagi may pag-asa. Kaya pag nakausap ka ng taong walang kapag-asa pag nagsalita, kahit tagapag-asa na siya nagtatrabaho, wala pa rin pag-asa. Hopeless ka pa rin sa pag-asa ka nagtatrabaho. Why? Yung character kasi hindi nakuha sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa tayo mo, ang character natin ay galing sa Lord. Amen? Character ni Jesus. Amen? Amen? O so, sinong gusto ng character ng Lord? So, umanda tayo sa tribulation. Amen? Walang nakasunod sa Lord na hindi humarap sa tribulation. Amen? That's why napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. It reveals our character. Amen? Paano to, mga kapatid? Paano ba nire-reveals yung character? Meron akong konting, ano ba dito? Nasaan ako? Yung example na mga nire-reveal ng Lord ng character sa Biblia. Sabihin natin, yung parable of, hindi na, verse 23 tayo. Verse 23. Para matapos na ako. Malapit na. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen.
Romans 7:23. Dito, meron akong sabihin sa inyo. Sabi nga rito, wala bang Tagalog? Yan, Tagalog na. Datapat, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan sa kasalanan na nasa aking sangkap. Ibig sabihin mga kapatid, na doon yung paglalaban. Amen? Naglalaban yung isip, naglalaban yung katawan. Gusto mo sumunod sa Lord, pero yung katawan mo, ayaw. Amen? Kaya nga, sabi ko nga kanya, may nabanggit tayo na gusto kong bumait, pero di ko magawa. May mga ganung bagay. Amen? And another thing, no? Pinaliwanag yan sa verse 15 to 20 rin. Sa Romans 7:15 to 20. Yung ibig sabihin din ng 23. Babanggitin sa 15 to 20. Ayan, verse 15 to 20. Puro Romans tayo ngayon. Sabi diyan, I do not understand what I do. Ito mahirap. Amen? Yung ginagawa ko, hindi ko nalalaman o naunawaan. Sinong dumating sa buhay natin ay gumagawa tayo isang bagay hindi natin naunawaan? O parang kukunti lang umamin na. Hindi ba dumating sa buhay natin, gumagawa tayo isang bagay hindi natin naunawaan? Like example, naliligaw ka. Alam mo ba naliligaw ka? Di ba hindi? Kailan mo malalamang naligaw ka? Nawawala ata ako, kailangan ko magpalit ng t-shirt, babalik na rin ko. Kailan mo nalalaman nawawala ka na? Pag napapagod ka na, pag nakikita mo na yung bunga ng paglalakad mo, haba na, kanina 1 kilometer lang, 10 kilometer na to O kaya, hindi, magtatanong ka na. Sometimes, kailangan pa nating umabot sa ganung bagay para magtanong tayo. Pero kung una pa lang, nagtanong ka na. Amen? Lalo na ngayon, kung kaligtasan ng pag-uusapan, marami, salin-salin. Lino naman ang salita ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one should come to the Father except by me, sabi ni Jesus. Wala makakapunta sa langit sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Siya pala yung way Sa buhay natin, mga kapatid, ito yung nakakatakot. Gumagawa tayo ng bagay na hindi natin nalalaman o naunawaan. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Nangyayari? Hindi mo ibig, yun ang ginagawa mo. Ginagawa natin. Amen? Sabi ko, hindi na ako manonood ng ganyan, pero nood pa rin ako. Sabi ko, hindi na ako magsisinungaling, pero nagsinungaling pa rin ako. Sabi ko, hindi na, ano ba to? Ano ba to? Sino yung tatanong ba to? Si De La Rosa yun. Ano ba to? Lagi ka nagtatanong. Amen? Datapat, ang kinakpuputan ko ay yung ginagawa ko. Isa pa yun. Yung bagay na hate mo, yun ang nangyayari sa'yo. Amen? Totoo ba yan, mga kapatid? Kung ano yung ayaw mo, yun ang dumadating sa'yo. Hindi naman siguro yung asawa mo. Ginusto mo yan kaya dumating sa'yo yan. Ibig sabihin, yung mga bagay sa buhay, mga kapatid. Like example, si Jonas. Alam natin yung story ni Jonas. Ayaw niya sumunod sa Panginoon. Bakit? Ayaw niya yung mga taga-Ninive. Inutos siya ng Lord, punta ka dito, pero sumalungat siya. After niyang pagsalungat, sumakay siya ng barko. Anong ginawa ng Lord? Binagyo sila sa gitna ng dagat. Amen? At nagtaka yung mga tripulante, pati yung kapitan. Nagkaroon sila ng masidin takot. Alam niyo yung mga kapitan, mga kapatid, wala nang takot niya sa bagyo sa dagat Totoo ba yun? Meron na kayo nakakausap ng mga tripulante. Alam niyo ba yung tripulante? Kung may pahinante, may tripulante. Sa mga dagat. Yung mga cargo. Habang nagbabiyahe sila, nagkaroon sila ng masidin takot. Sabi nila, sa buong buhay nila, ngayon sila nakaranas sa gantong bagyo. And then sabi ngayon ng mga tripulante, manalangin kayo sa mga Diyos ninyo. Tingnan nyo, tinuro nyo sa tindi ng takot nila sa dagat, sa tindi ng bagyo, nanalangin sila ng wala sa oras. Amen, nagsala sila. Hindi pa sala, nagsala sila. Amen, wala pa yung buwan. Wala pa yung Nakapagsala sila. And then, napansin nila si Jonas sa tutulog. Hoy, huwag kang tutulog-tulog! Gising! Manalangin ka sa Diyos mo at upang iligtas ka. And then, sabi ni Jonas, ako ay isang Hebreo, ako ay isang lingkod ng Diyos, ako ay inutusan ng Panginoon pumunta sa Ninive pero sumakay ako dito. Ngayon, itapon niyo ako. Itigil yan. Anong sabi ng mga trabaho? Ayun namin, masama yan. Pero habang tinatagin nila, lumalakas yung bagyo. Natakot sila.
Anong ginawa ng mga tripulante? Nanalangin din sa Diyos ng Israel. Yahweh, huwag mo sana kaming i-account sa kasalanan namin dito. Huwag mo sana kaming singilin sa pagkakasala namin dito. Tatapon na namin to. 1, 2, 3. Ay, nahulog! Pagkahulog, mga kapatid, kinain siya ng isda. Amen? 3 days siyang nabuhay. At iniluwa siya after 3 days. Pagdating niya sa Ninibe, ayaw niya sa Ninibe. Pinangaralan niya nga pa rin ang mga taga-Ninibe. After 40 days, sabi niya, within 40 days, dapat magbalik loob kayo sa Panginoon. Anong ginawa ng hari ng Ninibe? Hinikayat niya, parang dito, parang si King, King Salman. Oh, lahat kayong Saudi Arabia, Saudi Arabian, mga Arabo, tayong mga magkakalahi, tayo ay tumunog sa Diyos ng Israel, si Yahweh, si Jesus Christ. Tayo ay lumuhod, tayo ay mag-ayuno, tayo ay manalangin. Nahabag ang Diyos. Amen? At ang nahabag ang Diyos, hindi natuloy ang kanyang judgment. Ito namang isa, ito na naman mga kapatid, yung karakter ni Jonas. Nagtampo. Ba't hindi mo ginunaw, Lord? Pinapunta mo pa ako dito, hindi mo gunawin. Nagtampo. Nagtampisaw doon sa tapos mayroong isang dahon doon na puno, naupo siya. Tapos, ang ginawa ng Lord, mabuti pa rin Lord, kahit nagtatampo ka, iniingatan ka. Amen? Sino dito nagtatampo? No, amen! No, amen na! After na, mga kapatid, ay nagtampo si Jonas. Naupo. Sinulungan siya ng Panginoon. Natulog siya. Paggising niya, yung ginawa ng Lord na may mga dahon-dahon, nalanta kasi nilagyan ng uod ng Lord. Nagalit siya. Sabi ng Lord sa kanya, ba't ka nagagalit, Jonas? Dahil ba yung nilagay kong halaman na may mga dahon, yung nalanta? Sabi niya, opo. Yun pala eh. Nangihinayang ka. Ako nga nangihinayang sa mga Ninibe. Amen? Kasi doon, 120,000 katao ang mamamatay kung matutuloy yung judgment. Ang nais ng Lord sa buhay natin mga kapatid, lumabas talaga yung buong karakter natin sa Panginoon upang maglingkod tayo sa Kanya. The harvest is plenty. Hindi aksidente o talagang nila ng Lord yung salita ng Diyos malaman natin para sa atin lang, kundi para ibahagi sa iba. Amen? Yung kaligtasan na meron tayo ibahagi natin sa iba. Amen? Are you there? Dito ba kayo? Amen. Another thing mga kapatid, yung karakter. Meron ako nabasa sa Biblia, sa Acts 20 verse 9 to 7 to 12. Acts 20, 7 to 12. Ito yung mga karakter na nakikita ko sa church. Sige, basahin nyo para kayo maunawaan nyo. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulan ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Sino gusto mag-preach ako dito hanggang hating gabi? Nangyari dito yan, Pastor. Tapos tayo, 10 o'clock? Preaching hanggang 10 o'clock. Pastor. Hanggang 10 o'clock. Tapos yung gawain, mag-alas 12 na. Amen? Tinan niyo mga kapatid. Asa na? At may marami ang ilan sa silid. Asa na? At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. So, ibig sabihin, gumamit sila ng mga lights. Parang dito. Verse 9. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico. Sabi niyo, Eutico. Matatandaan niyo to. Na may bing sa pagtulog at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibas ay natutulog, ay nahuhulog! Ay nahulog! Buwan sa ikatlong palapag. At siya'y binuhat na patay. Ay, sabi mo sa atin, huwag ka matutulog Sabi ko, mabihira na ito si Eutico. Nagdoon sa third floor. Ang ganyan, nakangalay. Tagal na, ating gabi na nakatulog. Nahulog! Ay, nahulog! Paghulog niya, patay siya. Kaya yung pag-preaching time natutulog ka, nahulog ka na, third floor. Siguro gagawa tayo ng butas dito hanggang sa kwarto ni Kuya Manny. Doon natin ipopwesto yun. Para pag nakatulog, bagsak dito. Medyo, verse 10 to 11, ang ginawa na dyan ni Pablo ay binaba niya, niyakap niya, at muli siyang binuhay ng Panginoon. Amen? This is a sign that he is a man of God. May miracle. Amen?
Niyakap niya yung si Yutiko. Binuhay siya ng Panginoon. Dito mga kapatid, pag binahulog dito, hindi ako sigurado kung bubuhayin. After buhay ng Lord, sa pamagitan ng buhay ni Pablo, tinuloy nila yung pagpipira-piraso ng tinapay, yung communion. Dito, hindi. Pag nahulog ka dito, hindi natin alam. Baka biskwit ang paghati-hati yan. Kakape. Amen? Sabi mo, huwag kang matutulog. Amen? Huwag tayo matutulog. Huwag tayong tutulog-tulog. Kasi si Jonas din, tutulog-tulog eh. Napapahamak na lahat, tutulog-tulog pa rin. Amen? Glory to God. At another thing, mga kapatid, sa Numbers 21, 5-9. Yan yung mga story sa Bible that reveals the character of God. The character of man. Sarap ano? Numbers 21, 5-9. Yung mga Israelita, sila ay sinakop, ginawa ng masama na isang lahi, at humingi sila ng pagtulong sa Panginoon. Lord, tulungan niyo kami para mabawi namin yung mga mahal namin sa buhay. So nabawi naman nila. And after that, tumawid sila ng ibang lugar. Napagod sila sa paglalakbay. Napagod yung transporter. Napagod yung nagluluto. Napagod yung napapractice ng kanta. Ang hirap naman ng chords ito. Pinahirapan kami ng worship leader. Dami-daming kanta. Ito pa yung mahirap binigay sa amin. Ang hirap kantahin. Napagod. And then, napagod din yung mga umatin. Nakupo na lang, pagod na. Napagod. Alam mo, pag mga kapatid, pag napapagod ang tao, ano nangyayari? Ano nangyayari, mga kapatid? Inaantok, yung iba pa, nagrereklamo. Ayan na. Sabi diyan, at ang bayan na nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. At ito sabi niya, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay, walang tubig. Yan. Yung mga reklamador. Mga reklamador. At ang aming kaluluwa ay nasusuya sa manang ito. Ano yung mana? Yung batag sa English yun. Pagkaing mana. Basta yung tinapay na galing sa langit. Nagsawa na sila. Amen? Mayroon ba nagsasawa dito? No, amen. Hindi, dalawa lang eh. No, amen? Alam niyo mga kapatid, napakapalad natin. Amen? Yung nagpasimula ng church na to, isang sasakyan lang, si Carnival lang. Kung merong star, 5 direction, ganun yung direction ng Kia pag nagsusundot, naghahatid. No? Pero ngayon, napakaramin natin. Amen? Mapalad tayo. Sabihin natin, mapalad tayo. Amen. At verse 6, ito yung nangyari. Ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. So, tinan niyo mga kapatid, na-reveal yung karakter. Mga reklamador. Anong ginagawa ng Lord? Pag reklamador kami, tinan mo yung sa katabi mo, may sa gilid. Pag reklamador tayo sa mga kapatid, nandun. Naalala ko yung kwento niyo, Pastor, yung kakilala niyo. Yung may anak siya. Na sabi niya, nangako siya, Lord, paglilingkuran kita. Parang gano'n, no? Parang gano'n yung kwento. And then, nang pinagpala na siya, may mga negosyo na siya, nagpatayo siya ng negosyo, yung mga tao niya, Sunday sarado, para naglilingkod sa Lord. Dumating yung panahon na ang ibabaw na yung pagmamahal sa pera. Pumasok kayo pag Sunday, kailangan ng overtime. And then, pagpasok niya sa mga tao ng Sunday, pati siya di na rin pumasok. And then, nagsimula doon, nakalimot na siya sa Lord. Nakalimot na siya. Ganoon naman ang tao eh. Minsan naman, masasabi na ng tao, maganda sa pasimula talaga. Saan ba bumabagsak ang tao? Sa pasimula? Hindi Sa pasimula kaya, yun yung eagerness. Talagang, Lord, maglilingkod ako. Pero pagdating sa kalagitnaan, lumalabas na ang karakter. Is that true? Maraming nagpe-failed sa gitna. Maraming sumunod sa Panginoon, nag-failed sa gitna. Why? Nawala yung first love. Sabi mo sa atin mo, first love. Amen? Kaya, lagi na alalahanin yung first love. Parang yung asawa, hindi mo yung asawa. Yan. Pag sinabi yung asawa, pati yung singsing pinapakita. Amen? Naalala ko yung picture ni Pastore. Kasi nag-appear sa Facebook namin 3 years ago. 3 years ago ba? Yung 3 years ago. Basta yung first time ko siyang ma-meet, nakita ko yung Hindi kasi Facebook niya isa lang kami ng account Nag-appear doon. Ba't ang pait-pait mo dito?
Pero alam mo, gandang-ganda ako sa'yo nung nakilala kita ka dyan. Sabi ko, napakaganda mo that time. Kasi nailala ko, ang layo ng difference eh. Lalo na ako, mga kapatid. Pag nakita niyo yung picture ko, 2002, magugulat kayo. Tindi eh. Huwag na. Ibig sabihin, nire-refresh natin kung paano tayo nagpasimula sa Panginoon. Amen? Babalikan natin kung paano tayo pinasimula ng Panginoon. Amen? Kaya nga sa gitna, marami nagre-reklamo na. Kaya minsan, inaalo ng Lord yung ahas para paluin tayo. Amen? Para tayo mag-turn again. Mag-turn ulit sa Lord para lumapit. Yung nakita ni Pastor Ariel. So, nalayo na siya sa Panginoon dahil sa negosyo niya. Lumipas ang ilang panahon. One day, tumawag ang kanyang katulong ata, basta may nag-inform sa kanya, ang anak mo ay natuklaw ng ahas. Natuklaw ng ahas. Ang ginawa nitong taong to, lumapit sa dati niyang pastor. Pastor, panalangin niyo naman yung anak ko, natuklaw ng ahas. Ang sabi ng pastor, ipinanalangin, Lord, salamat sa ahas at natuklaw ito. Nagulat yung nagpasalamat sa ahas. Bakit? Para maalala niya ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, gagamit ang Lord ng mga tao, sitwasyon upang maalala natin kung paano tayo nagsimula sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tutulog-tulog, huwag ka na magre-reklamo. Ayan. Baka matuklaw ka ng ahas, tsaka baka mahulog ka. Amen? Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Sabi mo sa atin, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sinabi sa verse 24 and 25, nabanggit doon ni Pablo na ako ay kabaabang tao. Amen? Tayo ay kahabag-habag na tao lamang sa harapan ng Panginoon. Nakakaawa ang ating kalagayan. Sabi nga doon, kaya nga nasumpungan ko ng verse 24. No, nasa na? Ang abang tao ako. Alam niyo, aba? Ibang term. Kaawa-awang kalagayan. Amen? Abang tao ako. Sino ang magliligtas sa katawan nitong kamatayan? Verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabihin niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa magitan ni Jesucristo, na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kutusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kutusan ng kasalanan. Amen? Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, pag nalaman natin yung kasalanan sa buhay natin, at na-reveal na kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, at lumayan na tayo, walang iba tayong gagawin kundi ang maglingkod sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen. Glory to God. Natanggap niyo ba ang nais ng Panginoon sa buhay natin? Salamat sa Diyos. Amen.